Pasok na ang Los Angeles Lakers sa playoffs salamat sa assist ng Phoenix Suns. Pero paano nga ba nila mapapanatili ang kanilang pwesto? Dahil pwede pa silang maagawan ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves at Houston Rockets. Pag-usapan nga natin ang iba't ibang senaryo sa Western Conference dahil malapit na mag-start ang NBA 2026 playoffs. So nakasecured na ng playoff spot ang Los Angeles Lakers, sa kanila na rin ang Pacific Division title. Salamat sa pagkatalo ng Phoenix Suns sa Orlando Magic. Kasabay niyan, nakaklinch na rin ng playoff berth ang Denver Nuggets. Ito ang current standing ngayon sa Western Conference. As usual, ang Oklahoma City Thunder pa rin ang top seeded. 60-16 ang kanilang record sa Western Conference. Siguradong pasok na talaga sa playoffs itong team na to. Pero pwede pa silang maagawan ng second seed na San Antonio Spurs na may 57-18 record ngayon. Thus ang third seed naman currently ng Western Conference ang Los Angeles Lakers, 49-26. Pasok na nga rin sila sa playoffs kahit pa matalo sila sa kanilang mga natitirang games. Kaya lang, kailangan pa rin nilang manalo dahil dikit na dikit lang ang tatlong teams na nasa baba nila. Pwede pa silang agawan ng home court advantage sa first round. Itong Lakers at Nuggets, ang kailangan na lang nilang gawin ay protekta ng kanilang posisyon kasi yan ang best scenario para sa kanila. May home court advantage sa playoffs. Ang Nuggets, syempre gusto pa niyan maging third seed. Habang ang Houston Rockets naman at Minnesota Timberwolves ay magkatabla at may pag-asa pang umangat. May 6 to 7 games pang natitira, so pwede pa talaga magkapalit-palit ang mga teams na nasa 3rd to 6 seeds dito sa Western Conference. Pero again, ang Lakers at Nuggets, hanggang 6 seed na lang ang pwede nilang ibagsak. Hindi na sila malalaglag pa sa play-in kahit matalo sila ng matalo. Third seed ang best scenario sa kanila. Pati rin dito sa Rockets at T-Wolves. Kapag kasi naging top 4 ka sa playoffs, alam naman natin may home court advantage nga sa first round. So napakahalaga nun. Ang Suns, Clippers, Blazers at Warriors naman ay sa play-in na talaga babagsak kahit ano pang gawin nila. Para sa Suns at Clippers, ang goal na lang nila ay hindi sila bumagsak sa 9 and 10 seeds kasi mas mahihirapan sila makapasok sa playoffs. Kailangan pa nila manalo ng 2 beses sa play-in. So sobrang crucial pa rin ang bawat laro. Ang Lakers ang may control sa kanilang destiny. May tiebreaker advantage sila sa Nuggets, Timberwolves at Rockets. Meaning, okay lang sila makatabla ang kahit sino sa mga ito. Pero hindi pa nga rin sila pwedeng mag-relax. Kailangan nilang manalo ng at least 4 to 5 sa remaining 7 games nila. Ngayon, habang ginagawa ko itong video, kalaban nilang Cavs. At so far, lamang sila. Pero 2 beses pa nila makakalaban ng defending champs na OKC. So hindi pa talaga sila sigurado sa kanilang posisyon ngayon sa standings. Dito naman sa play-in teams, ang Warriors, Blazers, malabo na makuha ang 7th spot. 8, pwede pa. Pero mahirap na rin kasi itong Clippers ay ina-expect na magpapanalo pa. Sa Eastern Conference naman, ang top 4 nakaklinch na ng playoff berth. Yun nga lang, yung mga teams from 5th seed to 10th ay pwede pa magkapalitan dahil 3 games behind lang naman ang 10th seed na Hornets sa 5th seed na Hawks. May 6 to 7 games pang natitira, so kung hindi mag-iingat itong Hawks, pwede pa silang bumagsak sa play-ins. So interesting din ang mga huling games dito sa Eastern Conference. Kung gusto nyo parating ma-update, mag-subscribe na kayo sa JB Buckets.